Pag sinabing witch, hindi ka lang manggagamot. Pwede kang mag-attract ng magagandang bagay, pwede ka rin gumawa ng mga masasama. Pagka mabait ka, mabait sila. Pag masama ka, mas masama sila. They are both light and dark. Kaya nila makita ang mga nang mangyayari pa lang, nangyari na, at nangyayari. Pwede ka rin makipag-usap sa iba't ibang entities. Maraming klase ng mahika ang alam nila. Maraming coven dito, practice din ng witchcraft. One click lang, tapos bukas ibang tao ka na. How can you do that? Marami akong nagamot, marami na rin akong sinumpa. I punish them to teach them a lesson. Hindi naman ako namamarusa. Diba yung parang trip ko lang? Imposible yun. Halimbawa, pinarusahan ko ang isang tao. Kasakit siya ng malubha. Kasi sama ang ugali niya. Hindi na siya kumikilala sa Diyos. Feeling niya siya na yung Diyos. May mga tao kasi na hindi naman nakikinig sa salita lang. Minsan kailangan mong paluin. May mga lumalapit po ba sa inyo para may gustong ipakulam? Marami. Ina-accept niyo po ba sila agad or parang... No. Kung magbe-base ka sa mga sinasabi lang nila, of course sila yung biktima. Nagbabalik ako ng pera kahit 100,000 pa. Dalawang klase kasi ang gayuma. Pag dark, pinupwersa mo yung tao. Natutulala sila, hindi na nila. Parang ganyanin mo sila, sunod-sunuran na lang sila sa'yo. Isang araw, magigising ka na lang sa gabi, nandun ka na sa tapat ng bahay niya. Pero yung isa naman, which is yun ang ginagawa ko. Meron naman akong buhay na gayuma. Natural sa mga witches yung charm. Matcha-charm kita. Ang alam lang nila, panood nila sa TV, pag witch ka, bad ka. So, I can't blame them. Pag mabuti ka sa kapwa mo, hindi ka tatablan. Just because naging masama sa'yo ang mundo, magiging masama ka na din. Huwag mo silang gayahin. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si Shib, isang Wiccan High Priestess. Hello po. Pwede niyo po ba ma-explain po sa amin ano po yung isang Wiccan High Priestess po? Ang Wiccan High Priestess, isa siyang leader ng isang coven or grupo ng mga witches. Yung witches po as in yung mga gumagawa po ng potions po, yung mga Yes. kaya pong may iba't ibang abilities po, no? Ganun po siya. Yes, maraming abilities. Supposed to be, she is unlimited. Hindi siya limited. Pag sinabing witch, hindi ka lang manggagamot. You can create, you can also destroy. Ibig sabihin, pwede kang mag-attract ng magagandang bagay, pwede kang gumawa ng magagandang bagay, pwede ka rin gumawa ng mga masasama. Paano po yung difference niya dun sa yung mga typical na naririnig po natin sa probinsya, yung mga witches po dun, or sabihin na po natin yung Tagalog term po niya, yung mangkukulam po. Ano po yung pinagkaiba ng isang Wiccan po dun sa traditional, ganun po, na mangkukulam? Maraming pinagkaiba. Yung mga mangkukulam na traditional dito or local, alam lang kasi nila makapanakit eh. Yung mga witches, marunong silang manggamot, marunong din silang makapanakit. They are both light and dark. Hindi siya one-sided na dark lang. Also, ang mga witches, kaya nila makita ang mga nang mangyayari pa lang, mga nangyari na, at mga nangyayari sa kasalukuyan. Kaya rin nila yun i-alter. Kaya nilang manipulahin ang realidad. And also, ang mga witches, hindi lang isang klase ng mahika ang alam nila. Maraming klase ng mahika ang alam nila. Hindi sila nagbe-base sa kalikasan lang. More on kalikasan sila, pero kaya rin nilang makipag-communicate sa mga demons, sa mga elemento, sa mga namatay na, at sa iba pang mga entities. Bago po tayo mag-delve in pa po dyan sa mga abilities po ng yung Wiccan witch po. Matanong ko lang po, paano nyo po ba na-discover itong ganitong coven or community po? Ay po na nabanggit po ninyo. Na-discover ko siya 2009, nung napunta ako sa Amerika. Meron akong pinuntahan na isang lugar doon na supposed to be, meron daw vortex energy. May lumapit sa akin doon, hinawakan niya ako sa braso. Sinabi niya sa akin na matagal na daw akong patay. Nagulat ako, kasi bakit niya alam? Pinanganak akong patay eh, so supposed to be, matagal na nga akong patay, then nabuhay. So binalik-balikan ko siya, bumalik-balik ako sa kanya, meron siyang shop doon, nagtitinda siya ng mga crystals,
and mga books, kung ano-ano pa na mga esoteric teachings. Binalik-balikan ko siya and then eventually nagpaturo na din ako. So, yun yung start na nalaman ko yung tungkol dito. Dati pa po ba interested na po kayo sa mga ganyang bagay po? Or nung nakilala nyo lang po yung sa ibang bansa po? Well, not really interested, pero lumaki ako sa mga manggagamot. Ang tita ko, never yun na nagpa-ospital kahit nanganak. Sa bahay lang talaga. 3 anak niya sa bahay. Pag may sakit anak niya, nagpapatawag ng manghihilot, manggagamot. Hindi nagpapa-ospital. And then, ang kapatid ng lolo ko is talagang lihitimong manggagamot sa Bicol. So, meron kaming, tawag dito, knowledge and lumaki din talaga kami sa manggagamot. Pero I'm not really interested during that time. Actually, wala akong nasa isip nun kundi magpayaman lang. Maging sikat na business owner. Yun lang. Ayun po, bago po ba kayo maging isang Wiccan witch, yun po yung ginagawa nyo, business owner po? Yes, mayroon akong business sa States. Di bali, ano po yung naging steps nyo po para maging, kung okay lang po ikwento, no? Yung naging steps nyo po para maging isang tuluyan na makapasok sa Wiccan coven po? Actually, yun nga, yung nag-start doon is, nagulat ako doon sa nagsabi sa akin nung hinawakan nga ako doon sa braso na sabi niya, matagal na akong patay, tapos naging mahilig ako sa mga conspiracies, nakahiligan ko yan. And then nagkaroon ako ng maraming tanong sa isip ko, so maraming bumabagabag sa isip ko na gusto kong bigyan ng kasagutan, and then dumating ako sa point na tinanong ko yung sarili ko, who am I? Anong purpose ko dito sa mundo na to? And dire-diretso na yung pagsisearch ko hanggang sa na-realize ko na lang na I'm into esoteric and mysticism. So, naisip ko naman kung mag-join ako sa ibang grupo, parang hindi naman siya akma, hindi siya tugma, kasi babae ako eh. So, ang Wicca is more on kababaihan. So, doon ako nag-focus. Paano po yun yung naging, sabihin na po natin, training po ninyo? No? Parang nag-meditation po ba? Yung mga ganun? Or may mga rituals po ba? Well, kasama ang meditation sa training. Pero maraming klase, maraming training akong ginawa. And hanggang ngayon, tinetrain ko pa rin yung sarili ko. Isa lang ang meditation doon, marami pa. Napakarami kang dapat pag-aralan. Ikot ng planeta, ikot ng buwan, mga oras, araw, ulay, simbolo, meanings ng bawat bagay sa mundo. Bali po sa nung nagre-research po ako konti dun tungkol sa Wiccan. Parang ang nakita ko po is mas po sila sa nature, mas connected po sila sa nature. Tama po ba yung pagkakabasa? Yes, exactly. Mas connected sa nature. Kasi paano mo maiintindihan yung hiwaga ng langit kung hindi mo naiintindihan yung nasa paligid mo? Parang po ba yung habang nag-aaral po kayo niyan, mas nag-i-spend time po kayo sa kagubatan, ganun po? Yes, exactly. Kailangan mo mag-stay dyan sa bundok. Kailangan mo mamundok, kailangan mo makyat ng gubat. Matulog ka dyan, pumasok ka sa mga kuweba, ramdamin mo yung kalikasan, ramdamin mo yung mga puno, mga halaman, tubig, 'di ba? Lupa. Marami po bang ganito, mga Wicca po? Yes, marami. Marami dito. Maraming coven dito na mga nagpa-practice din ng witchcraft. Hindi lang dito sa Luzon, I think Visayas and Mindanao meron na rin. Napakaraming abilities ng isang witch. Usually kasi ang aral kasi ng witchcraft is western yan. Dito kasi hiwa-hiwalay na yan. Pero sa western, pag sinabing witch ka, sabi ko nga unlimited ka. Kailangan lahat kaya mong gawin. Kaya mo magbasa ng kapalaran, kaya mo magbasa ng hinaharap, kasalukuyan, at nakaraan. Kaya mo ring manipulahin, baguhin ang nangyayari sa buhay ng isang tao ngayon, hindi lang sa sarili mo. 'Di ba? Kaya mong baguhin 'yan. Kung mahirap, pwede mong payamanin. Kung may sakit, pwede mong gawing healthy.
And also, pwede ka rin makipag-usap sa iba't ibang klase ng entities. Andyan na yung mga patay, demonyo, anghel, mga elemento, o kung ano-ano pa. Ano po ba kayong experience na pwede makwento po sa amin na parang pinaka nag-stand out po sa inyo po? Maraming kwento, kababalagan ako sa sarili ko na hindi ko na masyadong sinishare. Pero lahat ng mga narinig ninyo sa TV, sa mga interviews sa YouTube, 'di ba, sa TikTok, na kesyo nakakita ng ganito, nakaramdam ng ganyan. Lahat yan na-experience ko na. As in, lahat yan. Nag-astral, umalis yung kaluluwa mo sa katawan mo, napunta sa ibang planeta, napunta sa ibang dimension. Naranasan ko na din yan. Hindi na siya bago sa akin. Kasi kung nag-spiritual ka, bakit ka magtataka? 'Di ba? Mararamdaman mo talaga ang mga hiwaga at mga kabalaghan kasi nag-spiritual ka nga. Sige, sabihin po natin, ano po ba yung masasabi yung specialty po ninyo sa pinaka-ability po ninyo na parang masasabi niyo po na master ko tong ganito? Ang pinaka na-master ko talaga is yung prosperity, which is pagpapayaman, at saka yung love spell. Marami kasi akong client, karamihan dyan negosyante. Mga sikat na negosyante dito sa bansa, hawak ko yan. At mga nagpapabalik ng asawa, ganyan. Pero syempre, palaging dapat nasa balanse ka lang. Hindi ka dapat namumwersa, mamahalin. Parang meron pa rin po siyang rules kayo na sinusunod Of po. course, lahat naman may rules. Ang mundo natin may rules, ang universe may rules. Hindi pwedeng walang rules. Pag-usapan po natin yung prosperity po bago po yung nabanggit niyo po na Okay. yung love spell po. No? Paano po gumagana yun? Ano po ginagawa po ninyo? Kung okay lang po, ma-explain po ninyo. Sa prosperity kasi, kailangan mo muna kasing baguhin yung mindset, prinsipyo, at saka attitude ng isang tao. 'Di ba? Kailangan muna niyang i-improve yung sarili niya. Kasi kung hindi niya i-improve yung sarili niya, paano siya magta-transform? 'Di ba? At mag-fit yung sarili niya, yung isip niya, yung katawan niya doon sa kayamanan na hinahangad niya. Let's say halimbawa, gusto mong yumaman, pero hindi ka naman healthy. Paano kung dumami yung demand sa'yo, orders sa'yo? 'Di ba? Hindi mo kaya magtrabaho kasi sakitin ka eh. So, kailangan mag-fit ang sarili mo, yung katawan mo, mind, body, and soul, doon sa kayamanan na hinahangad mo. Paano kung gusto mong yumaman? Pero yung prinsipyo mo, mali. 'Di ba? Palaging palpak ang mga decision mo. So, dapat i-improve mo muna yung sarili mo. After mo ma-improve yung sarili mo, susunod yan yung transformation. Once nag-transform ka na, then you can attract anything you want. Ano po, may ginagawa po ba kayong parang naging ritual pagkaganyan Yes. po? Or May mga rituals para dyan. Meron ako mga self-improvement ritual. Sa mga tao na gustong yumaman, number 1 na ginagawa ko is banishing. Mababanish dyan or matatanggal lahat ng mga negatibong energy sa katawan mo. Kung meron man nag-hex sa'yo, may nagsumpa sa'yo, or mga blockages. 'Di ba? And also, matatanggal din dyan yung mga negativity sa sarili mo. Kung halimbawa, wala kang lakas ng loob, 'di ba? Mahina ang willpower mo. Pagkatapos, impatient ka. 'Di ba? Lahat yan tatanggalin ng banishing. And then after banishing, diyan mo na ipapasok yung self-improvement spell. After self-improvement spell, then self-transformation spell, and then once napapansin niya sa sarili niya na nagta-transform na siya, na hindi na siya mainipin, hindi na siya bugnutin, hindi na siya parang nagkaroon siya ng lakas ng loob and confidence sa sarili niya, then pwede na siya mag-attract ng kahit ano. Susunod yan yung road opener spell. Road opener spell is to open opportunities, 'di ba, sa 4 na direction. Kaya nga road siya eh. Ngayon, i-open lahat ng mga opportunities. Kusa yan darating sa'yo, yung mga opportunities na yan, bahala ka nang mamili. And then after that, then, pwede ka na magpa-ritual din ng mga money spell, money come to me, ganyan, attract prosperity, ganun.
Medyo mahaba-habang proseso po pala Yes, siya. mahabang proseso siya. Hindi siya one-click magic. It's a process. Magic is not an art of faith. It's an understanding. So, hindi po siya yung naiisip lagi ng tao na parang, alam niyo po, yung hindi magic siya yung na like bigla-bigla. one click lang tapos bukas ibang tao ka na. How can you do that? 'Di ba? Pinanganak ka ganyan, yan ang nakasanayan mo, yan yung naging prinsipyo mo, simula bata ka hanggang lumaki ka hanggang tumanda ka. 'Di ba? Pagkatapos gusto mo isang ritualan lang, boom, ibang tao ka na. Imposible yun. Meron po bang mga spots dito sa Pilipinas na parang mas malakas yung energy or magic dito sa area na to kumpara sa ibang lugar? May mga ganun po ba? Meron, no? Like Mount Banahaw, ayan. Mga kabundukan, isa na dyan yung Mount Banahaw, Mount Makiling, Mount Isarog, yung mga bundok na bandang Mindanao, marami dyan mga Virgin Mountain pa. Yung mga bundok na wala pang masyadong tao. Kasi ang mahika, nag-i-exist yan sa kabundukan, sa kalikasan. Ang pag-usbong ng modernong panahon, yan ang kamatayan ng mahika. Kaya ang magic hindi siya umi-effect sa mga plastic or sa mga gawa ng tao. Hindi. Dapat kalikasan kasi nandyan ang magic. So pagka gusto mo talaga na mas malakas ang mahika or mas malakas ang energy, dun ka sa mga bundok na wala pang tao. Mararamdaman mo lahat dun, lalakas ang pakiramdam mo, lahat, pati senses mo. May nabanggit po kayo kanina na yung sumpa po. Mayroon po ba kayong ganun na may nagamot na po kayo sa sumpa? May mga ganun po ba kayong kwento po? May nagamot na rin ako, marami akong nagamot, marami na rin akong sinumpa. So both. Pag doon po sa mga sinumpa po ninyo, bakit nyo po sila nasumpa po? Ano pong reason po? I punish them. I curse to teach them a lesson. I didn't curse to revenge. Magkaiba yun. Tinuturuan ko sila ng leksyon, kaya ko sila pinaparusahan. Once natuto sila, humingi sila ng tawad, nagsisi sila, kusa mawawala yung sumpa ko. That's a bargain. 'Di ba? Pero, sabi ko nga, para lang maturuan sila ng leksyon. Once natuto sila, di okay na. Hindi naman ako namamarusa just to get revenge eh. 'Di ba? Yung parang trip ko lang, gusto lang kitang saktan. Imposible yun. 'Di ba? May mga ganon, pero may balik kasi yun sa'yo eh. Kumbaga may reason po kung bakit niyo po talaga siya ginawa. Exactly. May ginawa po sila na... Yes. Ano po yung balik po sa inyo kapag may ginawa po kayo na parang nag-trip lang po kayo? Ano po nangyayari? 3 times fold. 3 tupi. May ginawa kang masama, babalik siya sa'yo ng 3 beses. May ginawa kang mabuti, babalik din siya sa'yo ng 3 beses. Parehong may balik, good or bad. So, kung may kinulam ako, babalik siya sa akin ng 3 beses. Pero, kailangan gumawa ko ng mabuti. So, let's say, halimbawa, pinarusahan ko ang isang tao, kinulam ko siya, nagkasakit siya ng malubha. Kasi, masama ang ugali niya. 'Di ba? Wala na siyang kinikilala kundi yung sarili lang niya. Hindi na siya kumikilala sa Diyos. Feeling niya siya na yung Diyos. Nung nagkasakit siya, hindi siya napagaling na manggagamot. Bigla siyang tumawag sa Diyos. Panginoon, pagalingin mo ako. Naniwala siya. Is that bad? 'Di ba? Ibinalik ko yung faith niya. So, pangit lang yung process, pero kasi, hindi kasi mangyayari yon. May mga tao kasi na hindi naman nakikinig sa salita lang. Minsan kailangan mong paluin. Just like our parents. Pinapalo nila tayo, bakit? Kasi gusto nila mapabuti tayo. Hindi naman dahil sa hindi nila tayo mahal, di ba? So, kahit na mamarusa ka, kailangan palagi mong pairalin pa rin yung pag-ibig. Gano'n po ba yung inaano nyo? Parang nagkakasakit sila, ganun? Or may iba po Pagka klase? nanggagamot ako ng mga nakulam at nasumpa, palagi ko sinasabi sa kanila, magdasal sila at humingi ng tawad sa lahat ng mga naging kasalanan nila, nagawa nila sa kapwa nila, kaya alam nila o hindi. Minsan kasi hindi rin nila sinasadya eh, na nakapagsalita sila na hindi maganda, nasaktan nila yung kapwa ng ibang tao.
tapos nasumpa sila or nakulam sila. Hindi nila minsan alam yan. 'Di ba? Lalo na yung mga tao na tactless. Hindi iniisip yung sinasabi nila. So, palagi ko sinasabi, humingi kayo ng tawad. Hindi ko po alam kung kanino ako hihingi ng tawad. Kahit kanino. 'Di ba? Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga nagawan ko ng hindi maganda. Patawarin ninyo ako kung sino man kayo. Kasi sinadya ko man o hindi ko sinasadya, patawad. Kusa ka namang gagaling eh. 'Di ba? Yung pagpapatawad, paghingi ng tawad, yan ang magpapagaling sa'yo. Kung nakulam ka or nasumpa ka. I'm not a one-sided person. So, I'm both. Both Good. sides po. Yeah, yes. I'm good and bad. Pag mabait ka sa akin, mabait ako sa'yo. Pag siraulo ka sa akin, demonyo ka, mas demonyo ako. Ganun lang yun. 'Di ba? Hindi naman kasi pwede na puro puti na lang. Puro liwanag na lang. Ano yun, hindi na gumagabi? Paano tayo magpapahinga? 'Di ba? Imagine ang mundo, walang gabi. Pangit, 'di ba? May mga lumalapit po ba sa inyo para may gustong ipakulam sila, ganun po? Yes, marami. Ina-accept niyo po ba sila agad or parang No. Under ano pa yan sila? Investigation pa. So, iniimbestigahan ko muna kung totoo yung sinasabi nila. Kasi kung magbe-base ka sa mga sinasabi lang nila, of course sila yung biktima. 'Di ba? Pero as a witch, may kakayahan ka para malaman mo kung totoo o hindi sinasabi nila. Ba't hindi mo siya i-reading? 'Di ba? I-reading mo kung talaga nagsisinungaling, kung nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling siya. Makikita mo naman sa barahayan kung nagsisinungaling siya eh. So pagka ganun, nalaman ko nagsisinungaling, dinidecline ko. So, hindi talaga lahat pera-pera lang or No. ano? Nagbabalik ako ng pera kahit 100,000 pa. May mga ganun po. May mga nagbabayad po ng ganun kalalaki po. Yes. Ina-avail niya lahat ng ritual ko. Imagine lahat ng ritual ko sa napakahaba ng ritual ko, i-avail mo. Abot ka talaga ng 100,000. Pero pag pasaway ka, ayaw mo makinig sa akin, decline kita, ibalik ko yung pera mo. Hindi naman kasi ako nag-i-spiritual para may pangkain ako eh. Nag-i-spiritual ako kasi gusto kong magpaubra. Meron naman ako negosyo sa States eh. 'Di ba? Bakit ko kailangan to? Kasi gusto kong mapatunayan din kung hanggang saan yung kakayahan ko. Ano po? Moving on po. Balik po tayo dun sa love spell po na nabanggit po ninyo. Ito po. Paano po ba gumagana po yan? Yung po yung gayuman, no? Paano po ba siya gumagana? Paano po Dalawang nangyayari? klase kasi ang gayuma para sa akin. Yung isa, lahat naman ng klase ng paubrahan, laging may opposite. 'Di ba? Kung may light, may dark din. Kahit sa panggagamot, pwede ka rin manggamot na ang gamit mo is dark magic. 'Di ba? Pwede ka nga bumuhay ng patay. Pero, forbidden practice yun. Ganun din sa love spell. Dalawang klase din yan. So, merong dark magic, meron namang white magic. 'Di ba? So, nasa sayo na lang kung alin ang pauubrahin mo. Pag dark, pinupwersa mo yung tao. Alam mo yun? Yung po ba yung ano, yung parang zombie sila na Exactly, sumusunod-sunod? yes. Natutulala sila, hindi na nila, parang ganyanin mo sila, sunod-sunuran na lang sila sa'yo. 'Di ba? Kung saan mo sila hilahin, nandun na lang, tulala. Hindi mo rin sila makausap na maayos kasi tulala. Tapos, ikaw lang ang sinusunod nila, wala ng iba. Pinwersa mo siya. Tinanggalan mo siya ng karapatan, makapamili, 'di ba, ng mamahalin niya. Pero yung isa naman, na love spell, which is yun ang ginagawa ko, is, i-open mo yung puso at isip ng isang tao para makilala niya yung pagmamahal na inaalay mo. 'Di ba? Matutunan kanyang mahalin. Siya mismo, alam niya sa sarili niya na ikaw yung pinili niya. Medyo mahabang proseso nga lang. Pero, it will last. Hindi katulad sa pinwersa mo yung tao, may expiration kasi yun. Pag na-open na ang puso ng tao sa'yo, natutunan kanyang mahalin, do you think may expiration yun?
I don't think so. 'Di ba? Minahal ka na niya eh. Doon ako sa medyo matagal, pero yes, it will last. Curious lang po ako, meron po ba siya yung parang iniinom? Kasi di ba po sa mga movies o kaya teleserye, yun po yung palaging pag may gayuma, parang merong pinapatak sa pagkain, sa Yes, tubig. meron din ganun. Ang tawag doon is love potion. Yes, gumagawa din ako ng love potion. Pero it's always about your intention, no? It's all about your intention kasi. Let's say, ang intention mo sa potion is just to open his heart. Kasi ganito eh, while you're making a potion, hinahalo mo yung potion, may sinasabi ka eh, may chinachant ka. Ngayon, kung ang chinachant mo na, susunod ka sa akin, 'di ba? Lahat ng sasabihin ko, susundin mo. So talagang every potion po siya, parang specialized po siya Yes, talaga. yun ang pangit. Pwede ka naman gumawa ng potion na ang sasabihin mo, bubuksan mo ang iyong puso at isip para sa akin. Unti-unti mong makikita ang mga magagandang karakter ko. 'Di ba? Para matutunan mo akong mahalin. Pwede naman ganun eh. Bakit kailangan na susunod ka sa akin? 'Di ba? Kahit anong sabihin ko, susundin mo. 'Di ba? Kumbaga yung isa po parang mas natural talaga, parang Yes. pinubuksan lang talaga yung Yes. Mayroon po ba nagiging negative effect sa kanya? Ang negative effect niyan is nasa intention ng tao. Kapag kapangit ang intention mo, negative talaga. Bad karma ang matatamo mo. 'Di ba? Pero, kung halimbawa, matyaga ka naman, matyaga ka na ipinagdadasal mo siya, nagsisindi ka ng kandila, sa tingin mo, hindi ritual yon. Ba, nagsisindi ka ng kandila, pinagdadasal mo, Lord, sana mahalin na ako ni ganito, mabuksan sana ang puso at isip niya para sa akin. It's a kind of love spell also. 'Di ba? Hindi mo lang alam kasi dinaan mo sa prayer, pero it's still a love spell. So, tingin mo may bad karma yun? I don't think so. Hiningi mo siya sa taas eh. 'Di ba? Kung makuha mo siya, ang taas ang nagbigay sa'yo. 'Di ba? Ginrant siya sa'yo. Unless pinwersa mo siya. So, kung pinwersa mo siya, bad karma yung makatanggap mo. Kung ako po, kunwari ako po yung nagayuma, ano po yung mararamdaman ko bigla? Bigla na lang ba magbabago or slow process din po siya? Kapag ginamitan ka ng puwersa, bigla-bigla ka talaga magbabago. Hindi mo makokontrol yan. Yung tipong hanap-hanapin mo siya, isang araw, magigising ka na lang sa gabi, nandun ka na sa tapat ng bahay niya na hindi mo alam kung paano ka napunta doon. Parang kang... Obsessed na po talaga. Ganun. Yes, parang kang may Stalker na. remote control na nagko-control sa'yo. Ganyan. Unless doon naman sa isa na, alam mo yung parang tititigan mo lang yung tao, tapos parang, maganda pala siya. Ang cute pala niya. Ang talino pala niya. 'Di ba, maa-amaze ka everyday. Na-amaze ka sa tao na may nadidiscover ka, no, na karakter niya. Na-amaze ka. And then, unti-unti, natututunan mo siyang mahalin. Dito po ba sa Pilipinas, marami pong ganyan nagpapagayuma po? Yes, marami. Yung mga pinapwersang gayuma. Wala kasi silang alam eh. Ang alam kasi nila isang gayuma lang. Ang alam nila yung gayuma na pinwersa. Hindi nila alam yung proseso ko. Matanong ko lang po, kayo po ba, meron po ba kayong nagayuma dati? Gano'n? Wala. Kasi bakit ko gagawin yun? Meron naman akong buhay na gayuma. Natural sa mga witches yung charm. Matcha-charm kita. Ganun yun. May mga times po ba na may kliyente po kayo na parang bumalik po sa inyo, nagre-reklamo, hindi naman gumana yung ganito, hindi naman gumana yung ginawa? Wala. Wala po. Kung meron man na hindi nag-manifest, hindi na nila sinasabi sa akin. Kung hindi man yun nag-manifest, kasi sila mismo, nag-give up sila. Sabi ko nga, kapag gusto mong i-manifest ang isang bagay, kailangan alagaan mo. 'Di ba? Hindi pa pwede na isang beses ka lang magpa-ritual and then you expect the next day, e-epekto na. So, let's say, nagpa-ritual siya one time, tas hindi na siya nagpa-ritual, hindi umepekto, okay lang. Wala naman ako naririnig sa kanila, wala din siya naririnig sa akin. Minsan may
May magsasabi na maparitual po ako, okay, tapos hindi naman magbabayad. Hindi ko rin sila kinukulit. Kung hindi ka magbayad, hindi kita i-message. Wala ka sa buhay mo. 'Di ba? Kahit na nagsabi ka sa akin, hindi, yung iba kasi na ritualista dyan, pag hindi nagbayad, pinopost pa nila, oh, hindi kayo nagbayad, ganyan. Hindi ako ganun. Hindi kasi ako nagbahabol ng kliyente. Hindi ako nag-advertise kung saan-saan. Either mag-message ka sa akin is the only way na makokonect ka sa akin or masiservisyohan kita. Pero kung hindi mo ako i-PM, hindi. Sa ganyang klaseng buhay po, ano na po yung parang mga normal na nararanasan nyo na hindi nararanasan ng normal na tao po? May mga nakikita ka na hindi nakikita ng marami. May mga naririnig ka na hindi naririnig ng marami. May mga nararamdaman ka na hindi nararamdaman ng marami. May mga napapanaginipan ka na hindi napapanaginipan ng marami at kung ano-ano pa. Di po ba parang nakakabalo siya konti na palagi niyo po siya na-experience or meron po kayong parang panangga na ginagawa para hindi niyo po palagi na No. Mababaliw ka if you don't accept it. Diba? Kung hindi mo tanggapin sa sarili mo kung ano ka, mababaliw ka talaga. Kasi you keep asking yourself, bakit nangyayari sa akin to? Pero kapag tinanggap mo na, this is me. Diba? Ano ako sa spirituality eh. Talagang dito ako eh. Diba? Pinanganak ako na meron akong ability. Pinanganak ako na malakas ang spirituality ko. So, ba't ka magtataka? Kung nakakaranas ka ng ganyan, nasa spiritual ka nga. Diba? Especially kung nandyan ka na, nanggagamot ka na, o kaya nagpapaubra ka na, gumaganap ka na, tapos magtataka ka pa kung ba't nangyayari sa'yo yan. Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Bali, nung bata pa po ba kayo, nakakakita na po kayo ng mga iba? Yes. Yes, nakakita na ako. Simula bata pa ako, nakakarinig. Actually, nung bata ako, wala akong mga kaibigan. Wala akong mga kalaro, ganyan. Kasi napakatahimik kong bata. So, mga kinakausap ko, mga hayop, mga ibon, insekto, ganyan. Ano po? Di bali, ilang taon na po kayo ngayon na isang Wicca witch po? Naging high priestess ako 2018. Pero since 2009 hanggang ngayon, so 16 years or almost 17 years. Ano po, no? Nabanggit niyo po pala yung high priestess po. Paano po nagiging isang high priestess ang isang Wicca po? Meron kasing mga rankings yan. Magsisimula ka muna as seeker kasi nagsisik ka. And then, once na nakapag-decide ka na yun ang path na gusto mong pasukin, then magiging dedicant ka. Babasbasan ka nila. Bibinyagan ka nila. Kaya merong magical name na tinatawag. So ngayon, once na nabasbasan ka na nila, depende sa kakayahan mo, ability mo, magiging first degree, Wiccan ka. The more na lumalakas ka, yung ability mo at mga natutunan mo, pataas ng pataas ang rank mo hanggang ma-reach mo yung pinakamataas, which is third degree high priestess. Kapag ka high priestess ka na, pwede ka nang bumuo ng sarili mong coven. Kayo po ba may sarili na po kayong... Yes. Ilan po yung mga kung okay lang po mabanggit, ilan po yung... Mga nasa 13? So marami-rami din po talagang po. Tingin niyo po ba dadami pa dito sa Pilipinas ang mga Wicca community, Wicca coven po? Yes, oo. Marami naman na yan sila ngayon dito. Kayo po ba nakakaranas po kayo ng parang discrimination? Kasi po di ba pag sinabing witch, mangkukulam, may po agad, may negative connotation. Of course. Hindi na mawawala yan. Nakakaranas talaga ako ng mga bashing. Sobrang dami kong tinamong bashing talagang siraan sa SOCMED. As in, ipopost ka, pati picture mo. I don't care. Wala akong pakialam. Diba? Bahala ka dyan, gano'n na lang po. Hindi nyo na po sila nakausap. Ganun. I handled it in a witchy way. You know what I'm saying, right? Hindi ko na lang po itatanong masyado po yun sa in a witchy way po. Siguro gets naman na po ng mga tao po yun. Ano na lang po? Ano po ba yung masasabi nyong misconceptions ng mga tao
tungkol sa witch dito sa Pilipinas po? Marami. Kulang kasi sila sa aral. I can't blame them. 'Di ba? Hindi ko rin naman sila masisisi. Kasi, kulang sila sa knowledge about witches. Ang alam lang nila sa witches, mangkukulam. 'Di ba? So, just because yun lang ang alam nila, pwede mo ba silang i-blame? 'Di ba? Na dahil masama ang tingin nila sa witches, sisihin natin sila. Yun lang yung yun lang yung alam nila eh. 'Di ba? Wala naman kasi nag-educate sa kanila na ang witches is both light and dark. Ang witches is both yan. Neutral yan. 'Di ba? Pwede silang puti, pwede silang itim. Pagka mabait ka, mabait sila. Pag masama ka, mas masama sila. 'Di ba? Pag mabait ka, ibe-bless ka nila, bigyan ka pa nila ng pampaswerte. Pero pag bad ka, isumpa ka nila. 'Di ba? Wala nagsasabi sa kanila ng ganyan dito. Ang alam lang nila, yung napapanood nila sa TV, pag witch ka, bad ka. 'Di ba? So, I can't blame them. Kasi hanggang dun lang yung alam nila eh. Ano po masasabi nyo sa mga, sabihin po natin sa media po, yung mga representation po nila sa mga mangkukulam po or witches po? Wala akong negative comment about it. Kahit na sabihin mo na parang pangit, no? Pangit yung nagiging image ng mga witches. Pero alam mo, lahat ng mga good story sa pelikula, may mga witch. 'Di ba? It's just, kumbaga yun yung pampakulay ng isang istorya eh. Okay lang. Good or bad, sabi ko nga, good or bad, it's okay. Nabanggit niyo po yung ganun po yung sa mga pelikula po. Di ba usually po ang kalaban ng mga ganyan is albularyo po, mga ganun. In real life po ba ang mga albularyo at saka witches o mangkukulam, pwede naman silang Magkaibigan yan. Ayun. Magkaibigan. Yes. Kasi kung walang makukulam, sinong gagamutin? Do you think mag-i-exist yung mga albularyo kung wala namang nakukulam? Sinong gagamutin nila? Kaya maraming naginagamot na pasyente kasi maraming nakukulam. Kung wala nang nakukulam, wala na magpapagamot. Totoo yan. Magkaibigan yan sila. Hindi sila magkaaway. Pero when it's come to duty, 'di ba? Manggagamot ka, gamutin mo. No matter what, kay kriminal yan o hindi. 'Di ba? Pero ganoon din naman ang mga mangkukulam. Masama ka, parusahan ka. And then, alam mo 'yon, kanya-kanyang trabaho lang yan eh. Walang personalan. Kung magkaibigan kayo, yung isa manggagamot, yung isa mangkukulam, magtrabaho-trabaho. After trabaho, then, huwag nyo idama yung pagkakaibigan nyo. Ganun lang naman yun. Sa tingin niyo po ba yung spiritual journey niyo is magtutuloy-tuloy pa po ba or balak niyo po siyang ihinto at some point po? I think dito na ako tatanda eh. Kasi marami na akong nagawa sa buhay ko. 'Di ba? Marami na akong negosyong pinasok. Marami ng skills akong pinasok. 'Di ba? And hindi ako masaya dun eh. Parang, let's say halimbawa nag-aral ako ng dressmaking. So, for a couple months parang ang saya-saya ko, nananahi ako, gumagawa ko ng sarili kong design ng mga damit. And then na-bored ako after ilang buwan. Parang ayoko na, parang na-bored na ako. So, mag-aaral naman ako ng iba. Aral naman ako ng jewelry making. Naboboard ako ng naboboard every time. Every time may tinatry ako, naboboard ako. Dito lang talaga na parang hinahanap-hanap ko siya. Pag hindi ko siya ginagawa, parang nanghihina ako. Ganun. So, I think, dito na ako tatanda. Ano pong masasabi niyo sa mga tao na nanonood po ngayon? May advice po ba kayo? Ano po? May mga warning po ba kayo? Ano pong masasabi niyo po sa kanila? Ang advice ko lang is magpakabuti sa kapwa. Yun lang naman yun eh. Pag mabuti ka sa kapwa mo, walang mangungulam sa'yo. Hindi ka tatablan ng kahit na anong kulam, kahit na inggit pa yan. Do you think kapag dalisay ang puso mo, nagliliwanag, 'di ba? Ang puso mo, tatablan ka ng kulam, susunugin niya yan. 'Di ba? Hindi ka tatablan yan. Kaya nga sabi ko, yung magpakabuti ka, okay lang, masaktan ka. Ganun talaga yun eh.
Just because naging masama sa'yo ang mundo, magiging masama ka na din. Hindi ganun yun. Okay lang maging masama sila sa'yo, pero ikaw, huwag kang, 'di ba? Huwag mo silang gayahin. Kasi, yung karma nila, yung karma mo, karma mo. Ayaw nyo makulam, maging mabuti kayo sa kapwa nyo. Yun lang yun. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!